Sigurado akong karamihan sa atin ay namuhay ng ibang-iba bago natin natagpuan ang Diyos. O kaya kahit bago tayo sadyang pumili ng mas makadiyos na pamumuhay. Ipinapaalala sa atin ni Padre Pio na balikan ng ating nakaraan, hindi upang tayo ikahiya, ngunit upang ipagdiwang ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating dito sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lang kayo natunghayan ng aming channel na ito o muli kayong nagbabalik, ikinalulugod po namin na naririto kayo. Ang kwento natin ngayon ay mula sa buhay ni Padre Pio na maaaring magbigay inspirasyon sa inyo sa isang paraang hindi ninyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais kong ipaalam na mayroon kaming website na puno ng mga espiritual na babasahin at artikulo upang matulungan kayong lumago sa pananampalataya. Makikita po ninyo ang link sa ibaba sa description box. Ngayon, halina tayo at simulan ang ating kwento. Tampok ngayong araw ang karunungan ni Padre Pio mula sa kanyang mga liham. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang tono. Hindi ito gaanong pagtuturo o pagwawasto, kundi isang pagninilay sa personal at mapagligtas na pag-ibig ni Jesus. Isinulat ito ni Padre Pio sa kanyang espiritual na anak na si Rafaelina Serase at naniniwala akong tatagos ito sa puso ng sino mang nakaranas ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Marami sa mga Katoliko ay hindi nagsimula sa isang makadiyos na pamumuhay at ang liham na ito ay isang makapangyarihang paalala kung gaano kalaking biyaya ang pagbabagong buhay na iyon. Kaya't pakinggan natin ang sinabi ni Padre Pio na sa sumusunod. Sabi niya, "Alam ko ang uri ng buhay na iyong tinahak noon at ako'y labis na namamangha sa kabutihan ng ating Panginoon na agad na dumating upang tulungan ka at alisin ka sa landas ng iyong tinatahak ng walang ingat, isang landas na patungo sa bangin. Kung hindi ka pinaliwanagan ni Jesus ng kanyang biyaya at hinila patungo sa kanya, ikaw ay magiging tulad ng isang mangmang na tao na naglalakad sa tabi ng ilog sa buong gabi, nababalot sa matinding dilim, at nang sumikat ang araw at nakita niya ang panganib, nagpatuloy pa rin siya ng walang pag-iingat. Kawawang nilalang. Sa isang sandali, bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y nahulog at nalunod." Isang paglilinaw lamang sa puntong ito. Ang lalaking inilalarawan ni Padre Pio ay lumakad sa isang landas nang hindi nalalaman ang panganib nito. Ngunit kahit nang sumikat ang liwanag at nakita niya ang panganib, pinili pa rin niyang magpatuloy. At ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit para kay Rafaelina at para sa marami sa atin, iba ang nangyari. Magpatuloy tayo sa liham ni Padre Pio. Ikaw man ay tumahak sa landas patungo sa bangin, sa malaking bahagi ng gabi. Ngunit ang biyaya ni Jesus ay napakalakas kaya't hindi lamang siyang nagbigay liwanag at nagbabala sa iyo tungkol sa panganib. Higit pa roon ang kanyang ginawa. Hinila kanya patungo sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig nang hindi sinasagasaan ang iyong malayang kalooban. Nadama mo ang pag-ibig na ito, wala kang nagawa kundi ang sumuko. Maaaring kumilos si Jesus sa iyo gaya ng liwanag ng umaga sa lalaking nabanggit natin kanina. Ngunit iba ang nangyari sa iyo sapagkat sa kanyang habag ay nais kanya para sa kanyang sarili. Kaya hindi pinilit ni Jesus si Rafaelina, gaya ng hindi niya kailanman pinilit ang sino man sa atin. Minahal niya siya sa paraang ang lahat ng iba ay naging walang halaga. At ito ay isang bagay na dapat pagnilayan natin ng sandali.
Marahil iyan ang nararamdaman ng ilan sa inyo ngayon, ang tahimik ngunit matibay na paghila pabalik sa Diyos kahit hindi ninyo ito lubos maipaliwanag. At dito, inihahayag ni Padre Pio ang patuloy na lambing ng pagliligtas na ito. Pagpatuloy natin ang liham. Masdan ang mapagmahal na paraan ng mabuting amang ito. Mula noon, hindi kanya iniwan kahit isang sandali. Siya ay laging malapit sa iyo. Ginagabayan ka, pinangangalagaan ka, at pinapanatag upang ang iyong kalooban ay hindi madaig ng iyong mga kaaway na sumasalakay sa iyo sa lahat ng panig. Ipinaalala ko sa iyo ang madilim na bahaging ito ng iyong buhay, hindi upang ikaw ay ikahiya, kundi upang anyayahan kang buksan ang iyong puso sa pagtitiwala sa Diyos. Kilalanin ang mga biyayang binigay sa iyo ng grasya ni Jesus at sa huli, akayan ka, kasama ako, na magpasalamat sa Ama sa langit para sa kanyang awa. Napakagandang palalarawan ni Padre Pio sa pagbabalik loob. Hindi bilang sariling pagsisikap, hindi bilang moral o intelektual na tagumpay, kundi bilang isang pagsagip. Hindi niya pinapaalala ang nakaraan upang ikahiya, kundi upang pukawin ang pasasalamat. Para bang sinasabi niya, tingnan mo ang bangin na iyong kinatatayuan noon. At ngayon, tingnan mo ang kamay na humila sa iyo pabalik. At patuloy kang hinahawakan hanggang sa ngayon. Kung hindi tayo inabot ng biyaya, nasaan kaya tayo ngayon? Kung hindi tayo natagpuan ng awa, anong landas pa kaya ang tinatahak natin? Hindi ang ating nakalipas ang nagbibigay kahulugan sa atin, ngunit ang pag-alala sa pagkilos ng Diyos sa loob nito ay maaaring humubog sa ating pasasalamat habang buhay. Kaya marahil ngayon, maglaan kayo ng sandali upang magpasalamat sa Kanya para sa inyong pagkakaligtas. Kilalaning hindi lamang ang panganib na inyong nilampasan, kundi ang Ama na hindi kayo kailanman iniwan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo palagi ng mahal na Birhen, ni Padre Pio, at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e